Pastor Luis. Kung you here believe na mayroong gagawing mabuti ang Diyos ngayon sa ating pamilya? Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, may gagawing mabuti ang Diyos sa pamilya mo ngayon. Amen. So during our first week in our series, anyway, ang topic nga pala natin is take hope. During our first week study, we talk about the role of a father, kung paano siya dapat magmahal sa kanyang wife. Kung paano niya dapat mahalin ng kanyang wife lovingly and respectfully. Okay, kung ganito naman yung father, napakasarap naman magsubmit bilang isang wife. Diba? Napakasarap magsubmit ng isang asawang babae kung ang kanyang asawang lalaki ay mamahalin siya. Napakasarap magsubmit ng isang asawang babae kung mamahalin siya respectfully. Meron na po bang nakagawa nito? Mga fathers, mga husband? Parang wala pa po yata. Andito po ba tayo itong first week? So, yun po ang pinag-usapan natin. And I believe that the family is God's idea. Kaya ang bawat pamilya na nalalakad sa kalooban ng ating Panginoon, nalalakad doon sa kagustuhan ng ating Panginoon sa pamilya, naniniwala ako ang pamilyang ito ay magiging matatag. Amen? Naniniwala ako na ang pamilya lalakad sa kalooban ng Panginoon. Ito yung pinaka-greatest or security ng pamilya natin. Ang ating pamilya na nagmamahalan dahil meron tayong Diyos at meron tayong tatay na nagmamahal sa ating nanay, meron nanay na nagsasabit sa ating. And before I share to you this message, I believe na meron gagawin sa ating Panginoon. Let me share to you this picture of mine. Sure. Ayan. So, nakita niyo naman. Gwapo-gwapo. Kitang-kita naman, no? Bata pa lang. Kitang-kita na. Kaya nakita po natin, nung pinanganak ako, bata pa lang ako, ang dami nang natutuwa sa akin. Nung pinanganak ako, ang dami ng fans na nagpuntahan sa bahay. Pinanganak na si Jason kasi pinanganak na si Jason. Ang unang natuwa, alam niyo po yung nanay ko. Kasi nakita niyo naman yung resulta ng bunga ng pagmamahalan nila ng tatay ko. Tuwang-tuwa po yung nanay ko at ilang yung nanay ko, pati mga kapitbahay ko, they are very excited kasi nakita nila yung tawag sa Diyos. So, nakakatuwa po, at daming tao doon, pinukwento sa akin ng nanay ko, ang dami rin pupunta sa bahay, kasi alam niyo naman, guwapo nga. So, tinitignan ako, natutuwa yung nanay ko sa akin. Pero yun po, ang nakakalungkot, nung nagkaroon ako ng isa, I'm always disobeying my parents. Nung nagsimula na ako magkaroon ng isip, alam niyo po, kung pupunta kayo sa Bonifacio Street, sa Narumper, isang bagay lang ang sasabihin sa inyo. Andito po ngayon si Ate Esther, kapitbahay namin. Isang bagay po natatandaan nila sa akin. Si Jason, ang pinakamakulit na bata doon sa Barangay Bonifacio. Alam niyo po kung bakit? I-share ko lang po sa inyo yung istorya ko ng bata pa ako. Yung nanay ko, lagi ko siyang kasama. Pag ako po ay nadapa, walang ibang magtatayo sa akin kundi nanay ko lang. Yung mga kalaro ko, pag nadapa na ako, puntahan na agad sa bahay. Kasi walang ibang magtatayo sa akin kundi nanay ko lang. One time, meron pong, excuse me for the word, meron po kaming kapitbahay. Eh syempre, bata po, sipunin pa ako. Pinunasan yung sipon ko. Kapitbahay namin. Alam po yung ginawa ko. Nagwala ako talaga. Literally, talagang nagwala ako. Kasi bakit yung pinahingin yung sipon ko? Kasi nanay ko lang yung magpapahit ng sipon. Alam po, pinabalik ko yun. Pinabalik ko yun sa kapitbahay namin. Ibinalik naman po yung kapitbahay namin. Imagine, kung saan siya nagpunta yun. Kasi nanay ko lang yung pwedeng magpahit ng sipon ko na to. So, ganun po akong bata ako. Hanggang sa lumaki na ako, akala ko, hindi ko kailangan ng nanay ko. Kasi akala ko, ako si Superman.
Akala ko ako si... po, idol ko si Superman. Nakala ko noon, hindi ko kailangan ng nanay ko. Kasi akala ko noon, napaka-powerful ko ako si Superman. Hanggang sa lumaki na ako, nakapag-aral ako, makatalubhasa ako sa pag-aaral, hanggang sa na-honor ako when I was grade 4. Narinig niyo naman. Akala ko, Narinig niyo kung naman. alam ko na ang multiplication, division, subtraction, mas magaling na ako sa nanay ko. Lagi ko sinusuwa yung nanay ko. Alam niyo sabi ng nanay ko sa akin, anak, kailan ka kaya magbabago? Sabi ng nanay ko sa akin, anak, kailan ko kaya mararanasan na magbago ka naman? Habang umiiyak siya sa akin. So hanggang dumaki na ako, ganun pa rin, nag-high school ako, umiiyak dati ang nanay ko sa akin, napatawag siya dati sa principal dahil lagi ako napapaaway kasi disobedient, lagi ko dishonour ng nanay ko, hindi ako kayo nagsama. Lagi ko pinapatawag ng principal. At maaaring ganun din ang iba sa atin ngayon. Akala natin, nakapag-aral na tayo, akala natin mas magaling na tayo sa nanay natin. Marami po sa atin ngayon, magpapaalam, mga kabataan, nanay, pupunta po kami sa outing, may outing kami pupuntahan. Pero actually, hindi naman nagpapaalam kasi nakabihis na, dala na yung kanyang pasok. Actually, hindi naman nagpapaalam, pinapaalam ko lang sa nanay ko. Di po ba ganun tayo, mga kabataan, minsan? Nagpapaalam tayo, pero hindi naman tayo nagpapaalam, pinapaalam lang natin. Parang sinasabi natin sa nanay natin, whether you like it or not, nanay, aalis ako. Pupunta ako doon sa gusto kong puntahan. Yung maganda tayo sa mga kabataan. So, meron kami napulot na sulat ni Pastor Arnold at gusto kong, at before that, gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung naging resulta ng pag-disobey at pag-dishonor ko sa nanay. Nakita niyo naman po yung aking mga kalaro, mga nakangiti. Nag-iisa po yung aking tissue na nakasibakan. Alam niyo po yung time na yan, kasi dinidisobey ko na naman ang nanay ko. Yung pong mga kamay na nakapigil sa akin, nanay ko po yan. Yung pong mga kamay na yan, nanay ko po yan. So, alam niyo po, lagi ako nalulungkot, lagi ako hindi masaya kasi I'm always disobeying my parents. Lagi ko siya disobey. At alam niyo po, ganito tayo mga kabataan. At gusto ko po i-share sa inyo yung sulat na napulot namin ni Pastor Arnold. Ewan ko po kung sino yung gumawa nito, baka meron sa inyo dito na sa inyo pala ito na pakibawi na lang po mamaya. Ito po, Dear Arnold, Dear anak, naipadala na namin yung 50,000 na pagbayad sa tuition po sa second sem. Ipinagbili na yung alabaw natin. Ang mahal pala ng Counter-Strike na kurso. Counter-Strike, ano po kasi nung araw pa siguro to. So, wala na rin tayong baboy, naipagbili na rin namin para sa sinasabi ng project, yung Nokia N75. Anak, ang mahal naman pala ng project mo. Kasama na sa ipinadala namin yung baon mo para sa field trip sa Mall of Asia. Malayo ba yan? Bakit ang mahal din? Isinanla na namin yung palayan para mabili na yung instrumento ng video, iPad. Napailaw mo na nyo na ba yung pinagpupuyatan ninyong Sunday lights? Sana mag-graduate ka na at nang makaraos tayo sa hirap at mabayaran ng mga utang at mabawi natin. Love, tatay, at nanay. Alam niyo po, maraming mga magulang na nagpapaaral sa mga anak, pero ang sinusunod ng mga anak, kung nakita natin, nangyayari po ito. Nag-aaral po tayo, marami tayong nasaksihan na ganito ang buhay, nangihingi ng tuition fee sa mga magulang. Pero anong ginagawa? Bibili ng satellite during their class. Pagbili ng cellphone na maganda para hindi naman mahuli dun sa mga kaklase nila. So, ganyan tayo mga kapatid. Pero ano po ba yung sinasabi ng Bible? Ano po ba yung sinasabi ng Diyos na role natin as children? But before that, can we all stand before we read the Word of God? In Ephesians chapter 6, verse 1 to 4, it says here, Children, obey your parents in the Lord, for this is right.